baka mainis yun. Disbilisan nyo. Baka mo ng Betsy. Alam mo rin daw. Chismisan kasi chismisan. Yung order daw na kanto ng table 7. Ko naman, ano ba kayo? Oo, isa-isa lang. Aba, eh, ano magawa natin? Maraming mga order, no? Ay, dagdalan dyan kasi. Pwede ba? Dadalawa lang ang kamay ko. Huwag pumasok ang ganyan. Elba, ano ba ang okasyon? Valedictorian ho. Valedictorian ang anak ko. Hindi magito yung bidal lang yan eh. Akin na at mapatuwag. Oh, there. Over 70 yung dugo mo. Buti buhay ka pa. Anong oras na ba? Mag-aalas 6. Teka, Pwede na ba ako umuwi? bukas na. Si Aris eh. Gusto mo? Sunduin ko? Ako hindi na. Sabi mo na lang doon sa doktor, uwi na ako. Hindi. Hindi pa pwede. Mag-aalala si Aris eh. Tatawag sa restaurant yon at nandun naman si Aning eh. Pag nalaman nun na sinugod ka namin dito, check na pupunta dito yun. Ay, ikaw, umuwi ka na. Huwag mo na akong itindihin dito. Uwi na ako. Dito lang ako at babantayan kita. Oo, ka. Mag-aalala si Waldo. Hahanapin ka nun. Hayang ka na naman. Tinutuya mo na naman ako. Kaibigan ko lang si Waldo. Bolero yun at sinasakyan ko lang. At ikaw, bukas magsimula ka ng magpapak ng ampalaya at nang madagdagan niyang dugo mo. Opo.
sa inyo. Buti naman dumating ka na. Lalabas na siyang talaga eh. Umaga na akong tumawag sa restaurant. Akala ko nga doon ako kayo matutulog eh. Anong sabi ng doktor? Anemic ang nanay mo, kaya pagbawalan mo ng magpuyat. Eh napupuyat yata yan, saka iintay sa'yo eh. Ito naman, minsan lang naman magpahating gabi ang anak ko eh. Nay, tara na ho. Si Juancho, salamat ho sa inyo. Ako nang bahala sa kanya. Nay. Miggy? Miggy? Miguel! Oh, Kaya pala ang laki-laki ng bills na babayaran ko? Itong credit card ko ang ginagamit mo sa online shopping sa internet? Ha? Ano ka ba? Para ka pinagdadamutan ng pera? Every week, ang laki-laki ng allowance na binibigay ko sa'yo and you still have the nerve to do this to me? You look at me, ha? At huwag kang umarte na parang wala kang alam. Alam mo ba kung magkano babayaran ko? Alam mo kung magkano babayaran ko? Kalahati nun, ikaw ang gumasta. eh di putulin yung allowance ko, hindi na rin ako papasok. Really now? Yung ba talaga ang gusto mong gawin ko? Eh, paano kung wala kang makuha sa akin kahit isang sentimo at patigilin kita ng pag-aaral? What can you say now, Mr. Wise Guy? Gawin nyo kanong gusto nyong gawin. Parang may choice ako. Ikaw pa nagmamalaki ngayon, Miguel? You're impossible! You're really impossible! Idang! Idang! Ang gamot ko! Yes, ma'am! Gamot ko, Idang, dali! Ang gamot ko! Oh, Nikki, anong nangyari? Ewan ko, ayaw mag-start eh. Siguro yung battery or something. Madali ka ba? Kung gusto mo, atid ka na namin. Medyo. Kaya lang kasi kailangan kong pumunta ng Makati. Kasi yung cousin ko, may recital siya and I'm supposed to play the guitar for her. So, late na nga ako, kaya ako naiinis. Tama-tama, papunta kayong Makati. Gusto mo, atid ka na namin. Sure kayo papunta kayo Makati? Oo. Atid ka na namin ni Aris. Kaya alam siya. Yeah. Aris the 10? Maybe on yes? Yeah. Naiwan
Kinuha ko kasi yung guitar ko one time and nakuha niya. So, let's go. I'll just get my bag, ha? Okay na. Kaya? Tara. Tara. Sure kayo okay lang, ha? Aris, alalayan mo. Harmless yan, harmless. Alalayan. Ito si Miggy, oh. Alalayan mo na. Tara na. Tara, Miggy. Sobra. Bigat naman ito. Tawag ka ni Ma'am. Bisa mo maintang ulo. Bakit daw? Care ko. May kausap na pulis eh. Sige na, iwan mo lang sa dalawang chismosa yung ginagawa mo. Yan si Aris Scholar yan. Di lang yun. Dalawa sila magkapatid, pareho pang gwapo. At sila ang may-ari ng ASN. Sortigas. Meron yan farm sa Davao. At siya ang kopyahan ng barkada pagdating sa calculus. Nakakaingit nga eh, siya lang scholar sa barkada. Hindi lang yon. Yan lang ang genius na hindi mo ang nerd at hindi mo ang weird, okay? Oy, Miggy. Tama ka na, ha? Eh mukhang lahat yata kinwento mo na, pati yata autobiography ng buhay ko, kinwento mo na kay Nikki, no? Eh di ba yun naman yata ang gusto mo? Ay, hindi pa yun? Eh paano ba naman, hindi ka kanina ka pa hindi nagsasalita. Eh tingin na lang kayo ng tinginan. At si Miggy. O ano? Ano? Tara? Tara na. Kaya naman kay... Yes, mga look na po. Ay, may nakalimutan ako. Siya nga pala, Nikki. Sorry, Aris, ha. Pinasabi nga pala ni Aris, gusto niya rin makuha yung phone number mo. Tapos, in case na mawala muli yung gitara mo, eh tatawagan ka lang niya sa bahay at tatanong niya address at para i-deliver niya yung gitara. Ay, Miggy. Wala ako sinasabi sa yung ganyan, ha? Eh, ano yung ganon-ganon mo, siko-siko mo? Ikaw naniniko sa akin. Ako ba naniniko? Oo. Eh, ano yung pag ganon-ganon mo? Teka muna guys, pwede ba? Malilate na ako. Sige na, lika na. Sige na nga. Si Miggy, pasensya mo na ito talaga. O bakit? Ikaw na nga itong... Tara na. Ikaw na nga itong nilalakad eh. Kanina lang, gustong-gusto mo eh. Naku, Tara na. kunwari ayaw. Hindi ko kasalanan yon. Nagkataon lang siguro pero hindi ko pwedeng aminin kasalanan ko yon. Ang tagal-tagal ko ng kusinera. Noon pa. Kay Manay LV. Pero wala naman nangyaring ganun eh. Kahit ilang beses mong sabihin na wala kang kinalaman sa food poisoning na yon, ikaw pa rin ang sisisihin dahil ikaw ang nagluto. Sira pa naman ang ulo ko para lasunin yung mga taong yon. Hindi ko alam kung anong nangyari. Hindi ko alam kung anong naihalo dun sa pesteng pagkain na yun para sabay-sabay na ma-hospital yung mga tao nagsikain nun. Hindi ko alam. Tama na. Relax ka lang. Wala na akong trabaho. Elba, sa galing mong magluto, hindi ka pwedeng mawala ng trabaho. Pwede ka namang mag-sideline dito sa bahay mo. Ano ikatatakot mo? Hindi kayo magugutom na mag-ina. Tsaka, hindi naman problema ang pagpapaaral kay Aris dahil scholar naman ang anak mo, di ba? Wancho, may pinag-iipunan ako para kay Aris eh. Wala na akong trabaho. Mauudot yung pag-iipon ko na yun. Hindi naman tama yung pagpapali sa atin ni Mrs. Pilaes eh. Wala naman akong kinalaman dun sa food poisoning na yun eh.
Alam mo, kulang na lang sa inyo. Ano? Balcony, para na kayong Romeo and Juliet. Lagi mo siya sinisilip sa music school, di ba? Pare, kung ako sa'yo, diskanta mo na. Mukhang kakagat Oo nga. Diba? Pare, paano ba naman kakagat? Eh, kulang pa ng wheels yan. Ano nangyari dun sa wheels na papagawa ng tatay mo? Di ba pare, sabi mo may karaoke ang airpot mo? Hindi, heroin mo. Karaoke! Hoy! Tumahimik ka, ha? Bigla. Iirit ako. Ang gulo mo! Yung mukha mo, kailangan ng kotse, ha? Kaya yung best friend ko, hindi na kailangan ng kotse niyan, ha? Taxi lang, pwede na yan. Oh, Thanks sa kasi, best friend Mickey. Ikot, ito nga. Tawa pa lang tawa dyan. Aras mo. Hindi ko sa tabi ko. Sweet nyo naman talaga. Inari ka mo, pagkakalo. Hoy, ikaw, baba mo ng telepono, baka mamay long distance na. Uy, lahat yan! Bagong airmat ko, pinag-iwan ko na yan. Okay lang. Marieta! Pare-pareho yung mga tao dito, ano ba? Alam bakit makinabang sa inyo? Pero sinayos nga kayo dito! Layas! Mga boba! Mga idiota! Layas! Pulisin ko sa inyo! Pare, mukhang nagbo-voice lesson na naman yung airmat mo. Pare, Prano yata. Pare, ba't puro boses na lang naririnig namin? Kailan ba siya magpapakita? Oo, pare. Oo nga. Tigilan niyo, ha? Ano ba problema niyo kung hindi niyo makita airmat ko? Ha? Sigaw ng sigaw eh. Eh, ano ko sumigaw? Eh, bahay namin to eh. Uminom na lang kayo. Sige na. Oo nga, tara. Sige na. Gusto mo? Uminom ka na. Pag-boost mo naman. Mga peste! Umalis ka sa harap ko! Pare, matindi. Okay, magbagsak kayo dyan! Mami, ano ba? Ha? Ang ingay-ingay nyo, nagwawala kayo dito, nandun yung mga barkada ko. Nakakahiya kayo. Sigaw kayo na sigaw, wala naman tao dito. Hindi mo naiintindihan kung ano ang sumpa na kumapit sa katawan ko. Hindi mo naiintindihan kung gaano ang paghihirap ng loob ko. Kung gaano kasakit. Hirap na ako. Hirap na ako. Ang kulang na lang ilublob ko ang katawan ko sa kumukulong tubig para malapnos na itong balat ko. Para hindi ko na maramdaman na sobrang pangangati. Naiintindihan mo ba ako? Naiintindihan mo ba ako? Hirap na ako! Naiintindihan mo ako? Hirap na ako. Aris? Lasing ka ba? Aris, anak.
Kumain ka na ba? Oh, basang-basa ka ng pawis ang likod mo. Nay, ano ka ba naman hindi mapapawisan? May pagbalyahan ako para lang makasakay na jeep. Kasi naghupa ako pa ng traffic punta dito. Ay, baka naman dahil nakainom ka kaya ka pinagpawisan at nainitan. Look, Ma. That's not the point, okay? Aris, mabuti pa kaya pupunasan ko ng malamig na tubig yung mukha. Hindi, Nay. Hindi yun eh. Anak, tapating naman itong buhay na to. Bakit ang barkada ko pupunta na eskwelahan? Ang gaganda ng kotse. Samantalang ako na nag-iisa tuwing pupunta ako eskwelahan, naglalakad lang ako. Barkada ko mga kulelat sa klase pero binigat ang bilis. Ako na dispolar kuno. Akala nila nagtataksi. Ako na dispolar kuno. Dispolar nga pero skateboard. Hindi ko mabili. Ay, hindi na mo yun. Sana man na kung may magic carpet ride ako na mamaya pero wala eh. Scholar nga ako, pero wala akong dating! Wala akong dating, ay! 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 Sigurado ka bang gusto mo itong bilhin, ha, Elba? Alam mo, luma na ito, pero mukha naman bago, di ba? Ipaayos mo nga lang ang aircon. Alam mo, bigay lang to sa akin ng kasosyo kong Hapon. Kaya mura ko na lang ibinibigay sa aking buyer. Ibibigay ko na lang yung balanse pagkatapos ng 2 buwan. Maski na bukas, ibibigay ko na sa inyo yung 70,000. Ha? Diyos ko, Elba, buhay pa yata yung asawa mo, iipon mo na yan, ha? Gagastusin mo lang sa pagbili ng kotse para ipanregalo kay Aris? Sulit naman ho, nag-aaral namang mabuti ang anak ko. Baka hindi pa yun marunong magmaneho. Papag-aaralin ko siya magmaneho. Ang importante, magkakotse siya. Nakakaawa naman eh. Hirap na siyang umuwi galing sa eskwela. Pero ito, Elba, ha? Negosyo, ha? Papipirmahin kita sa kasunduang ito. Na pagkalipas ng 2 buwan, kailangan nasa akin na yung balanseng 50,000. Hindi porket magkapatid tayo ililista ko na lamang sa tubig yun. Oo, ate. Babayaran kita, pangako. Sige. Bukas din. Padadala ko kay Turing ito sa bahay ninyo. Sige. Eto. Pirmahan mo yung mga papeles, ha?
Inubos mong ipon mo sa bangko para lang sundin ang luho ng anak mo? Hindi yun luho, Juancho. Hindi naman hiningi sa akin ng anak ko yun eh. Kahit ano pang tawag mo, kahibangan pa rin na ibili mo ng kotse ang anak mo ngayong wala ka ng trabaho at paluto-luto ka na lang ng order ng kung sino-sino. Wala naman akong ginagastos doon sa anak ko eh. Tama lang yung... Kahit na, hindi praktikal. Gusto ko ibili. Ang sabihin mo, naaawa ka lang sa anak mo dahil nagmumukha siyang chimoy ng mga mayayamang pilit niyang binabarkada. Kung naaawa man ako, anong masama doon? Nanay niya ako, anak ko siya. Gusto ko siya maging masaya eh. Kahit na ba 4 na kotse ang ibili ko sa kanya, kung kaya ko rin lang, bibibilin ko para sa kanya. Hindi pa rin tama yun. Bakit? Ano bang alam mo sa tama at maling pagpapalaki ng anak? Naging tatay ka na ba? Sinasabi ko lang sa iyo to dahil nagmamalasakit ako bilang kaibigan at bilang pinsan ng namatay mong asawa. Walang masama sa ginawa ko. Walang masama sa ginawa ko. Gusto ko lang maging masaya ang anak ko. Kaya nga ako kahit ng ganito para sa kanya eh. Ikaw, trabaho ka ng trabaho. Bakit? Para saan? Sa lalaki? Masakit yun ah. Juancho, pasensya ka na, hindi ko sinasadya. Patawarin mo na ako. Magmula ngayon, hindi ko na kayo pakikialamang mag-ina. Miss! Hi! Hi. Nikki, pasensya ka na. Dahil sa akin, napasakay ka pa tuloy doon sa pakarag-karag na kotse na yun. Kasi naman kasi doon si Daddy. Hinahiram ko yung kotse niya, hindi raw pwede gagamitin niya. Yung ibang kotse naman, hindi pwede kasi lahat hindi available. So, natitira yung kotse ng messenger ng Daddy ko. No choice ako dahil yung kotse ko sira eh. Kaya talagang kaya nga sa'yo eh. Bakit? Kasi kanina ka pa eh. Alam mo, napaka-defensive mo dyan sa kotse mo. Alam mo, from school hanggang dito, ganyan ka. Kumunti ka na nga kitang ayain, mag-jeep na lang kanina eh. Parang bang big deal na nakasakay ako sa kotse mo. Alam mo, Aris, I don't see anything wrong with your car. Kung ako nga lang, kung pwede lang, alam mo, magbubusa ko everyday. Magbabasa ko everyday pupunta sa school. Mas enjoy ako dun eh. Yung mami ko lang kasi sobrang kulit. Gusto niya dala-dala ko yung car. Burgis kasi yun eh. Yung daddy ko, yun, siya mas down to earth kaysa sa mami ko. Alam mo, I really don't get the point kung bakit yung ibang tao masyadong obsessed sa car nila. Kulang na lang ikasal sila. Have you heard about this crazy guy? The story about this crazy guy na from Sweden yata or Holland. Basta, I'm not sure. Anyway, he asked his minister kung pwede silang ikasal ng kotse niya. Imagine. Ang weird, di ba? Weird yun, ah. Grabe. Alam mo, sa sobrang dami ng mga materialistic sa mundo, hindi na uso ang contentment. Do you believe it? Believe what? Na hindi na marunong makontento ang mga tao kasi masyado silang materialistic. You know my mom? Yeah? She hates me because I always oppose her. And nung kumuha ako ng music, galit na galit siya. Kasi wala raw pera sa music at saka sinasabi niya sa akin na hindi raw dapat course ang tawag dyan, kundi hobby.
Kasi alam mo sa family namin, it's either nasa corporate world or lawyer. Eh, ayoko naman ng ganun eh. Kasi parang yung mga tao doon, parang napaka-stiff nila. Parang wala silang puso. It's a music. My heart, my soul, my fulfillment. Tama ka dun. Sorry ah. Sorry. Baka nabubore ka na sa akin. Corny ba ako kausap? Hindi, tama ka dyan. Actually, tama ka dun sa sinabi mo, no? And, no, I enjoy listening to you. Like, I enjoy listening to you when you're playing the guitar. Talaga? Thank you. Nikki, kung sa ganun, pwede ba kita ulit imbitin? Yung parang ganito, yung kwentuhan lang, kainan. Hmm? Alam mo yung getting to know each other. Sa isang kondisyon. Ano? Magbabas tayo papunta dito. Yeah. Ha? Sige. Call ako dyan. Sanay yata ako dyan. Gusto mo? Ayoko ni. Alam mo, kanina ko pa nga gusto itong kainin eh. Hinihintay lang kita alokin mo. Okay, sige. It's all yours. Binibentahan ko sana ng painting ni Fredo ate. Kaya lang hindi kinagat. Hindi raw yun ang tipong... Bakit ka ba pumarito? Maniningil ka ba? Lagpas na nga sa palugit ko eh. Kailangan ko ng pera, Elba. May kaso ang recruitment agency ko. Magbabayad ako ng abogado. Yun sana ang painting ni Fredo ang inaasahan kong pambayad sa inyo eh. Abay, anong ibig mo sabihin? Wala akong aasahan? Abay, hindi pwede yan, Elba. Ako naman ang gipit ngayon. Gumawa ka ng paraan. Ma, ayoko magpunta sa party niyon. Please, huwag mo na akong pilitin. Dahil pag nakita na naman ako nila Bettina, ako na naman ang pag-uusapan nila. Alam mo namang matagal na akong ayoko pumunta sa mga parties na yan. Well, I don't care, Ma. I don't care. Please, tama na. Okay, huwag mo na akong pilitin, Ma. Let's cut this conversation, Ma. Ayoko na ng sermon mo, Ma. Please. Please. Yes, Ma. Bye-bye, Ma. Bye. Ay, pasok na dyan eh. Wala ko dyan, Ton. How dare you? How dare you, Mimi? Hindi ba sinabi ko sa'yo na bago ka magpapunta ng tao dito, sasabihin mo muna? At bago ka magpapapasok, sasabihin mo muna kay Aning? Gusto mo ako ipahiya talaga? Gusto mo ako ipahiya talaga? Get out. Get out! Basta siya. Galit ka pa ba sa akin? Ayokong patulan ng kagagahan mo. Alam ko namang maiintindihan mo ko eh. Hindi ka ang naiintindihan ko. Ang asawa mo, si Fredo. Madalas siyang sabihin sa akin noon na masyado mo raw ini-spoil si Aris. Ang taas-taas daw ng pangarap mo para sa kanya. Parang sa kanya na lang umiikot ang mundo mo. Pakiramdam ko nga, namatay si Fredo na may kimkim na selo sa sarili niyong anak. Dahil ayokong magaya sa amin ni Fredo si Aris.
Pareho kaming walang pinag-aralan. Juancho, ang tali-talino ng anak ko. Siya papinta-pinta lang. Ako naman paluto-luto lang. Yung katalinuhan ng anak ko, ayokong masayang. Ayokong sayangin yun eh. Gusto kong lumaki siya at magbinatang. Hindi namumuhi sa kalagayan namin, sa kahirapan namin. Kaya nga kahit na papano eh, binibihisan ko yung kahirapang yun na pagbili ng kahit na anong makapagpapasaya sa kanya. Hanggat kaya ko rin lang namang ibigay. Kung nasa tamang direksyon ang pangarap ng anak mo, gagamitin niya ang talinong yun para maiahon kayo sa kahirapan, Elba. Hindi para isumpa ang pinanggalingan niya. Mahal ko siya, Juancho. Mahal na mahal ko si Aris. Juancho, ina ako. At alam ko mahal din ako ng anak ko. Mahal na mahal ako ni Aris. Ano ba, Nikki? Paano ka magdadala ng dahang-dahang mong inom? Lasing na lasing ka. Oh. Hoy! Ano ba? Lasing ba ako? Tingnan mo, nakakapag-darts pa ako. Tsaka kaya pa rin kitang yatid, okay? Hindi. Si Alice ang maghahatid sa akin, okay? Si Aris. Uy, pare, nga pala, may kotse ka na ulit, Pero ako pa rin maghatid sa'yo. Basta. I'm not going home with you kapag ikaw ang nag-drive. Ba't ang taray mo, ha? Ano ka ba? Parang airmats ko, Well, excuse me, hindi ako tulad ng mami mo, may ketong, no? Ano sabi mo? Ha? Uy, parang mas ka dyan, pare! Ano sabi mo? Sige! Ano sabi mo? Ha? Sige na ba? Ha? Ano sabi na? Ano sabi, pare? Pare! Ano sabi mo, pare? Sige! Ha? Walang keto ka, mami ko! Sige! Ha? Mas matanda ka na! Sa'yo! Pare! Pare! Babayan, ano ka ba? Umayos ka dito! Umayos ka dito! Kung hindi mo dapat ginawa yun, babae yun. Pare, walang ketong ang mami ko. Ha? Walang ketong ang sakit ng mami ko. Psoriasis lang yun. Ha? Kaya yung ganun dahil napapraning lang. Napapraning lang yung sakit niya. Hindi naman dating ganun yun eh. Pare, masaya kami dati ng mami ko. Lagi kami namamasyal. Nanonood pa kami ng sine. Ha? Pero ngayon, galit siya sa mundo. Pati sa akin. Ha? Alam mo ba yun? Ha? Ha? Tapos sasabihin mo sa akin, wag kong saktan yun? Miggy, pare. Pati ako ayaw naman akong makita ng nanay ko. Ha? Alam mo ba ang nanay ko, ha? Para ng baliw. Nakakulong lang sa kwarto. Ha? Yung mukha niya, ayaw niya ipakita sa mga tao. Miggy, alam mo, para naiintindihan naman kita eh. Pero hindi mo dapat ginawa yun dahil babae yun, tol. Walang kalaban-laban sa yun. Tsaka isa pa, lasing ka, tol. Mabuti pa umuwi na tayo, tol. Ako na magmamaneho ng kotse mo. Pare, hindi ako lasing. Nakainom lang ako. Hindi ko alam kung siseryosohin kita, ha? Hindi umuwi na kayo. Iwan niyo ako. Ganyan naman kayo eh. Masarap lang kayo kasama pag may good time. Tama na. Hindi ka na ba? Uwi na tayo. Sige na.
Pare, yung ako umuwi. Ay, okay ba? Okay. Saya, ano? Oo. Saya mag-aral. Aris! Ay, Aris, tinatawag ko ng Aris. Naku, Aris, alam mo ba? Talagang sinadya ka namin dito dahil meron akong importanteng sasabihin sa'yo. Hindi ba? Oo nga pala. Aling Elba, si Nikki po. Nikki, si Aling Elba. Bale, cook namin sa bahay. Gusto magluto yan. Hello po, kamusta po kayo? Matagal na namin cook yan sa bahay. Gusto nga ni Daddy yung ano niluto niya. Wow, talaga. Naku, Aling Elba, sana one of these days matikman ko po yung luto niyo. Sige ho, Aling Elba. Mauuna na ho kami. Tsaka pakisabi ko kay Mami na hindi kami makakapag-dinner doon. Kasi may labas pa ho kami. Tara na. Sige po, ingat po kayo. Sige ho. Oh, saan pupunta yun? Nobyo niya ba yung kasama niya? Maganda ha? At mukhang mayaman. Marunong pumili ang anak mo. Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Miggy! Miggy! Tulungan niyo ako! Miggy! Miggy! Mami mo! Dali! Miggy, dali! Dali! Ano nangyari? Manong, tawagin mo si Manong. Nay. Ako na lang ho. Ako na. Ako na. Hindi, pabayaan niyo na lang ho ako. Inay. Inay. Bakit Aling Elbang tawag mo sa akin kanina? Ang kusinera ng daddy at mami mo. Bakit tinatawag mo ako inay ngayon? Nay, panawarin niyo naman ako. Namin na ho kasi ako nasabi kay Nikki. Kailangan ko na lang hong panindigan eh. Kaya tinatuwa mo ako. Kaya kinahiya mo ako. Na hindi ko naman kayo kinaiiyak, pero... Dahil mayaman ang nobya mo. At kapag nakita niyang ganito lang ako, ihiwalay ka niya. Ganun ba yun? Gani. Ano nga ba sinasabi ko eh? Ang ikahiya mong kalagayan natin, ang ikahiya mo ko. Ay, hindi yung totoo. Huwag kang mag-alala. Kapag nakita kita na kasama mo ang mga kaibigan mong mayayaman, Aling Elba na lang itawag mo sa akin. Ganun lang. At ang itatawag ko sa'yo, ano? Sir Aris? Senyorito Aris? Ay. Next week na yung recital ko.
Ay, nako, grabe. Kinakabahan na ako. Sigurado naman yan, magiging successful ka na. Are you coming? Me? Of course! Bakit naman hindi? Anong rason para hindi ako pupunta, di ba? Eh, may request sana ako sa'yo eh. Yeah. Anything for you. Talaga? Yes. Sama mo naman si Aling Elba, oh. Si Aling Elba. Yung cook namin. Sige. Yung nanay mo. Nikki, she's not my mom. She's her cook, okay? Aris, nare-remember mo ba nung pinakilala ka sa akin ni Miggy? At sinabi niya na kayo raw may-ari ng ASN building sa Ortigas. Nagtanong ako sa isang uncle ko na nagtatrabaho sa real estate. And tinanong ko kung Doriales ang may-ari ng ASN. Kasi akala ko sabi mo, ASN stands for your father's initials, Alfredo Santos Noriales. But I found out na isa pa lang siyang inisang may-ari nito, tapos pareho lang ng initials ng father mo. Sinabi mo rin sa akin na sa Ayala, Alabang ka nakatira, di ba? But I saw the form that you signed sa registration office. And sa Las Piñas ka pala nakatira. Nakalagay rin doon na deceased ng father mo at isang Elba Luna Noriales ang pangalan ng mother mo. Now, Aris, why did you have to lie to your friends? Why did you have to lie to me? Hindi pa ba sapat? Hindi ba pwedeng ipagmalaki na isa kang scholar? At ikaw ang pinakamatalino, ikaw ang outstanding sa buong barkada mo na puro rich brats na wala namang alam kundi kumimik, mag-good time. Alam mo, Aris, siguro mas mamahalin kita kung magiging honest ka lang sa akin. Nikki, I'm sorry. Aris, wag sa akin. Sa nanay mo, hindi siya nagalit, hindi siya nagwala. Hindi ka niya hiniyaan nung dinanay mo siya. Ganun ka niya kamahal. Basta. Pare, paupo naman, oh. Base sa findings at sa blood test ni Mrs. Hindi lang kayo basta anemic. Kayo ba, Mr. Ya? Hindi ho. Kaibigan ko lang ho siya. Pinsan ko ang asawa niya. Doktor, bakit hindi niyo na lang sabihin kung ano talagang sakit ko? Bakit ko lagi ako nahihilo at kung bakit lagi ko nararamdaman yung mga panghihinang yon? May mga lymph nodes akong nakapa sa'yo, Mrs. May leukemia kayo. Excuse me.
Ibalik mo yung dating ikaw. Tapos, ibabalik mo yung dating ugali. Diba dati masaya naman tayo? Ha? Huwag niyo naiintindihan yung sasabihin ng mga tao. Importante lang naman tayong dalawa. Mahal ko kayo. I love you too. I love you too. Pare, nasaan bang lupalop tayo nandun? Baho dito, pare, this place stinks. May babuyan nga natin dito. Ano to, immersion project para sa humanities o mamimigay lang tayo ng relief goods? Pare, kanino bang bahay to? Oo nga. Guys, pasok kayo. Tara. Okay. Okay to ah. Iba-iba? Siyempre naman. Tara guys, pasok na kayo. Tara na. Sigurado ka dito ah. Pasok mo tayo. Aris? Sino sila? Mga kaibigan ko, Nay. Ito ang bahay ko. At saka, guys, siya ang nanay ko. Magandang hapon po. Good afternoon po. Dito lang ako nakatira. Ito lang kami. Ngayon gusto ko malaman kung sino talaga ang mga kaibigan ko. Siyempre kami. Best friend mo ako eh. Talaga to. Paupo ah. Paupo po ah. Sige. Kita mo ang lamesa nyo. Ano guys? Gusto na pagtuto nanay ko. O tara, dito yan. Kaya na naman. Aris, dito pa pag-upo rito. Yan ang Ay! Oo nga, wala na kami upuan eh. Sumusod ka. Uy, slow. Oo. Okay. So, ingat Sige, na konti kasi budget na para sa amin dalawa lang ni nanay. Bisita kayo, sige. Ayaw mo yata. Ayaw mo yata kayo pakailo. May masarap nga talaga magluto na. Gigi, ito special ni nanay kayo, hindi mo yan. Masarap Oo nga eh. Asa ni nanay? Pagkasan ako na yun. Kanya lang to. Subuhan ko to ano mo. Hindi. Kasi ako gusto ko ng patigil yan dahil si ko yung best friend ko. Gusto ko unang ko kasi yan. Oo. Sige, subo muna. Mukhang siya na naman daw yata ang magiging summa cum laude sa graduation nila. Dahil hindi naman daw pumalya ang kanyang mga matataas na grado. Sana nga umakyat ulit ako para magsabit ng medalya sa kanya. Ay, ako tuwing magtatapos na lang ang anak ko eh, lagi na lang akong umaakyat sa entablado. Baka sa susunod, hindi ka na sa entablado aakyat. Baka sa simbahan na dahil ikakasal si Aris. Kahit man lang nga sana pagtatapos niya sa kolehiyo eh, makaabot man lang sana ako. Huwag kang magsalita ng ganyan. Tagal pang buhay mo. Alam mo, Juancho, tapos na ang papel ko kay Aris. Sa akin, hindi pa. Kailangan ko isang kaibigan katulad mo.
Marami kang kaibigan, ha? Nakatulad ko rin. Ang gusto ko yung katulad mo na nakapackage na yung lalaki, babae, ina, kapatid. Hoy, loko mo anong lalaki? Eh, siyempre, kasi kung naging tunay na babae ako, gusto ko, ikaw ang pakasalan ko. Kung hindi nga lang ba, sana pinakasalan na kita nung nabiyuda ka kay Fredo. Kaya lang, Kikidlat. kikidlat.